Na-try mo na bang gawin to sa vermicelli noodles? Naku, napakasarap talaga namang ma-elevate ang iyong mga lutuin. Tamang-tama pwede mo itong ipang negosyo at ipanghanda. Siyempre, ipang merienda kaya naman tara, let's go! Meron ako ditong mga 8 to 10 pieces ng hipon. Tatanggalin ko lang lahat ng ulo at balat. Pagkatapos, i-devein natin yan. Hep, sabi nila, tapon ulo daw ang hipon. Pero not today, gagamitin natin yan. Mas papasarap ng ating dish for today. Save it for later. Gamit ang aking induction cooker at ang aking pastel pink na casserole by Massflex. Siyempre yung link pinopost ko sa comment section or sa description box. Mag-spray lang ako ng konting mantika. Pagkatapos, meron ako ditong 2 sibuyas. Yung isang sibuyas, quarter cut ko lang and then yung isa, i-slice ko siya. And then ito namang bawang, yung iba pipit-pitin ko lang. At yung iba naman ay i-chop ko. Yun, ito na nga mainit na ang ating kaserola. Igisa ko na itong bawang at sibuyas. Pagkatapos maglalagay ako nitong atsuete powder or annatto powder. Ihulog ko na nga yung ating shrimp head and shells. Lulutuin ko lang hanggang sa maging orange na siya. Pagkatapos lalagyan ko na ng mainit na tubig para shortcut na tayo. Pan lang natin para mabilis kumulo. Pagkatapos, kapag kumulo na, hinaan nyo yung apoy at let it simmer for about 10 minutes para talaga namang lasang-lasa natin yung shrimp stock. Yun, diba? Sino may sabing tapon ulo ang hipon, magagamit natin yan para mas mapasarap natin ang ating lutuin. Nag-isa lamang ako ng konting bawang and then unahin ko na tong squid. Mga 3 pirasong maliliit lang to. Mabilis lamang to maluto guys kapag ka na-overcook nyo, magta-tough siya kaya naman mabilisan lang dapat ang pagluluto. Isasabay ko na tong hipon. Maglalagay na rin ako ng konting margarine, salt, and pepper. Hanguin na nga natin bago pa ma-overcook. Tinikman ko at tamang-tama napakalambot niya. Set aside lang natin, itabi ha, huwag papapakin. Ayan, yung mga toasted dyan sa ating kawali, mas magpapasarap ng ating sauce. Pero kung ayaw nyo, tanggalin nyo. Spray lang ako ng konting mantika, pagkatapos igigisa ko na yung in-slice kong onion and chopped garlic kanina. Maglalagay na ako ng mga pampalasa, asin, paminta, at fish sauce for extra umami flavor. Meron din ako ditong shrimp cube, maglalagay lang ako ng kalahati. Ground meat, ang gagamitin ko ay ground pork. Nakita nyo naman kanina, konting mantika lang yung in-spray ko dahil ito, magmamantika pa itong ating baboy. Ayan na nga, ang daming mantika, kaya naman babawasan natin yan para naman hindi unhealthy. Huwag nyo namang tuyan ng mantika kasi meron pa tayong mga ibang sangkap. Next ay itong tinapang galunggong or smoked fish. Nahihimayin lang natin. Ayan. Make sure na naalis mabuti yung tinik at isama na natin sa paggisa. Isang sekreto para mas masarap yung sauce ng ating palabok. Naglalagay ako ng ground toasted nuts. For the complete list of ingredients, pinopost ko yan sa comment section or sa description box. Maglalagay ulit ako ng atsuete powder to make sure na mas maganda yung kulay ng ating sauce mamaya. At meron ako ditong chicharon na nabili namin sa grocery store. Kumuha lang ako ng konti tapos transfer ko sa ziploc bag para madurog ko ng maigi. Maglalagay din tayo. Dahil may alat na yan, kaya naman sa paglalagay nyo ng asin at mga pampaalat, hinay-hinay lang para mas matansya nyo at matimpla. Ito na nga yung ating shrimp stock, lalagay natin lahat yan. At para sa pampalapot ng ating sauce, gagawa tayo ng slurry. Kung saan magtutunaw lang tayo ng cornstarch sa tubig. Yung ating tubig ay hindi mainit, room temperature water lang kasi pag mainit magbubuo-buo yan. Make sure na haluin nyo agad and haluin nyo from time to time para hindi magbuo yung hinulog nyo na slurry. Hayaan lang kumulo at maya-maya makikita nyo at mapapansin nyo na mag-thickened na at ma-reduce yung ating sauce. Next, magpapainit muna tayo ng mantika. Hindi naman ganun ka-deep fry yung gagawin natin. Pero kung deep fry, mas okay. Kaya lang tipid-tipid na tayo sa mantika. Yun, ito na nga yung ating vermicelli noodles. Vermicelli yung gagamitin natin ngayon, guys. First class siya, guys. Mapapansin nyo, mas maganda yung kanyang kulay at mas malinis. Make sure na tama yung init ng inyong mantika. Kasi kapag hindi pa mainit yan, hindi nyo ma-achieve yung ganito ka-crispy. Baliktarin lang natin at siguraduhin na prito kada noodle. Kung hindi maraming mantika ang gagawin nyo, mas maigi kung medyo panipisin nyo yung vermicelli noodles na ipa-fry nyo. To make sure na ma-fry nyo all sides. Para siyang chicharap guys, ganun yung lasa niya. Ito na nga ASMR na tayo. Bubuhos na natin yung ating sauce at lalagay na natin yung ating mga toppings. Kita nyo naman yan, guys. Talaga na mga nakakatakam. Ang cute nga nito habang ginagawa ko, guys. Nagsisizzle-sizzle pa siya. Ririnig nyo ba yun, guys? Nagsisizzle-sizzle pa siya. First bite, para sa akin, baka sabihin nyo pag para sa inyo, wala man lang sahog eh, no? Ang sarap. Sarap. Ito, lagyan na natin ng sahog. Hindi siya matigas. Ayan, para sa inyo na.
Panalo, ang sarap. O diba nakailang sarap tayo kasi sobrang naman talagang sarap. Kaya naman, i-try nyo na to and comment down below kumusta ang inyong experience dito sa ating crispy palabok. Ako nga pala ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.